ngayon ni Pastora Maricel Dienga. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay. So, praise God. No, lagi na lang excited ako na magbahagi ng Word of God. Kasi kahit ako nabibless habang tinatanggap ko yung message ni Lord. So, kayo ba? Excited na po ba kayo? Excited nang mabusog? Excited nang umuwi? Very good, very good, very good. Sinusubukan ko kung nakikinig. Very good. Sige, let us pray. Let's bow our heads. Lord, sa oras na ito, God, manguna ka sa puso ng mga taong narito, Lord. Ikaw po nawa ang mangusap sa kanilang mga puso at isipan kung ano nga ba yung nais mong ipabatid sa kanila sa araw na ito, Lord. Siyasatin mo ang aking puso, Lord, ang aking isipan, God, ang aking buhay. Ano man po yung hindi kalugod-lugod sa iyo, God, I pray, Lord, and I surrender it to you, Panginoon. Huwag mong hayaang maging hadlang yung mga weaknesses ko, Lord, para makadaloy yung presensya mo, yung kapangyarihan mo papunta sa iyong mamamayan, Panginoon. Let them be strengthened by your words. Let them be encouraged. Let them have hope kung paano makakapamuhay, God, na nagpapatuloy sa iyo sa kabila ng maraming mga pagsubok. Kayo po ang manguna sa araw na ito, Lord. Kayo lamang po ang makita habang ako'y nakatayo rito at nagsasalita. Maraming salamat po, God. Ngayon pa lang, I claim that you are already victorious to transform every souls na nandito ngayon, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Sorry. Okay, so tayo naman po ngayon ay dadako na sa mensahe ng ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula, simulan natin yung mensahe sa pamamagitan ng kwento. So, meron pong, yung kwento po ay patungkol sa isang Christian soldier na ang pangalan ay Bible. Hindi po yan ang totoong name niya. Pero yan po ang tinawag sa kanya ng mga fellow soldiers niya kasi palagi siyang nagdadala ng Bible at nag-share ng Word of God. So, si Bible po ay pinili kasi sa kanilang bansa, bawat pamilya dapat may anak na ibibigay para sa kanilang government para sila ay kumatawan na soldier. Siyempre, mas marami, mas malakas ang country, di ba? Kaya ganun yung policy nila. So, ito si Bible, wala tong kaalaman sa pakikipaglaban. At dahil Christian siya, ayaw niyang pumatay. Pero dahil nga required na siya yung pumunta at siya yung kunin ng government, wala siyang nagawa. Pero hindi niya itinuturing na tao yung nagsugo sa kanya, kundi itinuturing niya na ito ay kalooban ng Diyos. And then later on, siya ay natalaga sa tank, battle tank. So sa battle tank po, ang laman niya 6 sila dun sa loob, na kahit bombahin sila dun, safe sila kasi nasa loob sila ng tangke. Ngayon po, every time that they will go in war, si Bible po, lagi siya nag-share ng Word of God, ng verse sa mga kasama niya in prayers. Kahit na most of them ay palaging pinapakita na hindi sila interesado. Pero every war, nag-share siya ng verse sa kanila at prayer. Hindi niya tinitingnan kung nakikinig ba sila or hindi, pero ginagawa niya pa rin yun every time nasasabak sila sa gera. And sa longest time na magkasama sila, they always go home with victory. No? But one day, isang nakalaban nila sa war ang Germany. So sa war na ito, marami silang battalion of armies na nakalaban at mas malalakas yung gamit ng kaaway. At nung time na yun, tanging tangki na lamang nila ang natira at sila na lang 6 ang buhay versus sa 100 soldiers na nandoon pa ng Germany. So, syempre kung ikaw yung nandun, alam mo na katapusan mo na, di ba? Pero sa halip na tumakbo, lumaban sila hanggang kamatayan. Kasi yun yung purpose bakit sila nandun eh. Nandun sila para lumaban. So, kahit sila ay mamamatay, lumaban sila kasi yun yung dahilan kung bakit sila sinugo doon. So, habang silang lahat ay sugatan na, may isang unbeliever
na nagtanong, yung mamamatay na isang unbeliever, nagtanong siya kay Bible. Sabi niya, um, bakit paulit-ulit ka nag-share ng Bible verse? Kahit wala namang nakikinig sa'yo. Pero bakit nag-share ka pa din? And then si Bible, sumagot siya sa pamamagitan ng verse. Sabi ni Bible, "And I heard a loud voice saying, Whom will we send? Who will go for us? Then I answered, Here I am, Lord, send me." Na-realize nung soldier na unbeliever, that's the reason bakit lagi siyang nag-share. Because he believed na sinend siya ng Diyos para sa misyon na yon. And then, nagulat sila kasi yung commander nila na walang puso, kahit na wala yung iiwang buhay. Wala siyang iiwang buhay, papatayin niya talaga lahat ng kaaway. Kahit na magmakaawa pa yun, papatayin niya yun. Habang nag-share ng verse si Bible, sabi niya, 'di ba, "Here I am, send me." Tapos dinagdagan pa niya yung sinabi niya at sinabi niya, "This is the reason why I have come." At biglang sabi ng commander, sabi, Isaiah 6:8. Nagulat sila. Kasi kilala nilang walang puso yung nila, commander. Pero na-realize ni ni Bible na meron pa lang nakikinig sa mga sinasabi niya. At hindi pala nasasayang yung ginagawa niya. At alam niya, yung purpose niya, kaya siya nandun, is to share the gospel and the salvation to those armies who are dying na walang kinikilalang Diyos. At nagtawanan silang lahat kasi hindi nila inasahan na nakikinig pala ng Bible versus yung commander. At parang wala silang takot na last day na nila. So bakit ko po ito sinishare? Gusto ko po na mai-highlight dito na una, Christian siya, pero meron din siyang misyon dito sa lupa. 'Di ba? At yun ay lumaban. Pero hindi yun naging hadlang para mapigilan siya na gawin kung ano yung tinawag siyang gawin ng Diyos. So, alam niya at clear sa kanya na kaya siya nandun dahil kailangan niyang i-share si Jesus sa mga soldiers na walang Diyos. 'Di ba? At hindi naging hadlang yung fear, yung takot, yung sitwasyon, kahit yung kamatayan, para magampanan niya kung ano yung purpose, kaya siya nandun. Amen? So, ngayon po, kaya i-relate po natin yung kwento niya sa kwento naman ng alam ko kilalang-kilala nyo ng tao at yun ay huhulaan ninyo kung sino itong nagsasalita. Sabay-sabay po nating basahin yung verse sa John 12:27-28. So sa wala pong Bible, dito na lang po magbasa. Pero sa meron po, hanapin yung Tagalog kasi mamaya babasahin din natin yung Tagalog. So sabi dito, sabay-sabay nating basahin. "Now my soul is deeply troubled. Should I pray, Father, save me from this hour? But this is the very reason I came. Father, bring glory to your name." So sa Tagalog po, sabay-sabay nating basahin sa may mga Tagalog Bible. "Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito." Glory to the Word of God. So, dito sa kwento na to, ang title ng mensahe ng Diyos ay, "This is the very reason I came." Amen. Sabay-sabay nga po natin sabihin yung title. "This is the very reason why I came." So dito sa verse na to, sinasabi ni Jesus, na nung siya ay haharap na sa kamatayan, sa paghihirap, sa lahat ng hirap na dapat niyang maranasan. Tinatanong niya yung mga alagad niya, "Sasabihin ko ba sa tatay ko na saklolohan niya ako?" Sabi niya, "Hindi.
Sapagkat ito yung dahilan kung bakit ako nandito. Para harapin lahat ng pagsubok at paghihirap na darating. Amen. Ngayon po ang tanong ko naman po sa inyo, ano po kaya sa tingin ninyo ang purpose kung bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito sa church? Bakit kayo naging parte ng pamilyang Kristiyano? Natanong niyo po ba yun? Ba't ba ako naging Christian? Bakit pa ako ma-attend sa church? Bakit po kaya, no? What is the reason why you are here? Why you have faith? What is the reason bakit mo sinuko yung buhay mo sa Panginoon? Amen? So, kayo lamang po ang makakasagot niyan. Ano bang dahilan? Bakit ka nga ba may faith kay Jesus? No? So, dito sa kwento nila, pinakita na meron silang mga common things ni Jesus at ni Bible. So, ano yung mga